Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, napagkikwentuhan naman natin ngayon itong si Senator Amy Marcos na meron siyang ibinulgar na itong China raw gagamit daw ng hypersonic missile laban sa Pilipinas. So may katotohanan kaya itong nakuwang chismis ni Senator Amy Marcos o ano lang to o nagiging parte na rin to or sumasawsaw na rin siya sa issue ng kanyang kapatid na kalabanin yung China. So, bago natin simulan yung balitang yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala namang pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang ito. Tingnan natin kung ito bang sinasabi ni Senator Amy Marcos, chismis lang o may katotohanan. So, panoorin po natin to. Nababahala nga si Senadora Amy Marcos sa natanggap na impormasyon na may mga tinatawag na hypersonic missiles ang China na nakaumang umano sa Pilipinas. Nakatutok si Rafi Shima. Sa post ni Senador Amy Marcos sa social media, sinabi niyang meron daw siyang ikinatatakot. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Ang hypersonic missile ay mga missile na kayang lumipad ng 5 beses na mas mabilis sa speed of sound. Kaya sinasabing mahirap o imposibleng maharang ng ibang air defense systems. Hindi sinabi ng nakatatandang kapatid ng Pangulo kung saan niya nakita ang plano, pero kinabahan daw siya, lalo na nang malaman daw niyang hindi kayang pigilan ng Amerika ang hypersonic missile ng China. Yan yung problema dyan. Maglalabas ka ng statement na sasabihin mo, mag-aakusa ka na may plano yung China na gumamit ng hypersonic missile. Ito, wala tayong kinakampihan, hindi natin kinakampihan yung China. Pero kasi kung maglalabas ka ng kanyang statement na sinasabi mo may nakita kang plano ng China na gagamit sila ng hypersonic missile, 25 na hypersonic missile, at ito'y nakaumang na sa Pilipinas, bakit kailangan mo munang unahin na i-inform or ilabas sa media? Bakit hindi mo muna i-inform yung AFP, yung Department of National Defense natin, at sabihin mo sino at saan mo nakuha yung sinasabi mong plano ng China? Hindi yung sasabihin mo lang na may nakita akong plano, narinig ko, na ganyan. So, lumalabas chismis. Kasi unang-una, tingnan muna natin, kaya ba talaga ng China na magpalabas ng hypersonic missile at atakihin sa ground, sa lupa mismo ng Pilipinas, doon nila pasabugin yon. Sa tingin nyo ba kayang gawin kagad ng China yon? Kung doon nga sa dagat na halos nandun na, nakaumang na sila ron, pero hindi nila ginagawang gumamit kahit man lang ng baril para takutin yung mga mangingisda natin, yung Navy natin, yung Coast Guard natin. Wala silang ginagamit na kumbaga hindi nila inuumang yung kanilang mga kargada nila, ganoon na lang. So kung dito sinasabi mo naka-open na o nakatutok na, bakit hindi lumalabas sa ibang sa mga radar ng ibang bansa na minomonitor yung China? Imposible naman na hindi nila kumbaga wala silang makukuhang mga info na ganun nga na gagamit sila ng hypersonic. So bakit ikaw nakakuha ka ng plano, bakit yung mga malalaking bansa na talagang banday sarado yung China is wala silang nakukuhang impormasyon? Bakit ganun? At the same time yun nga, na bakit hindi mo pangalanan kung saan, kanino mo nakuha? Andyan yung parang nananakot ka na lang na anytime andyan na. So parang nangyayari dito, parang tinatakot mo yung Pilipinas, tinatakot mo yung Amerika na ang China nasa offensive mode na sila. So parang gusto mo mangyari dito, itong Amerika kumilos, magpadala ng mga armas din dito na haharang doon sa sinasabi mong hypersonic missile.
So pag ginawa kasi yun ng Amerika na hindi naman nila verified na talagang totoong may nakaumang na mga hypersonic missiles sa bansa natin, sa Pilipinas, iisipin ngayon ng China na etong Amerika kumikilos na para umatake na para sa kanila. So mangyayari niyan, gumagawa ka ng chismis, sinisiraan mo yung China para sa Amerika, para kumilos na sila. So ang ending niya na maiipit, Pilipinas pa rin. So napakadelikado itong binigay na statement ni Senator Amy Marcos na pwedeng pagmulan to ng gera. So lumalabas ito parang parehas sila ni Bongbong Marcos na inaasam. Although sinasabi niya na natatakot daw siya, pero parang hindi yun yung intention eh. Kasi kung intention mo pigilan yung sinasabi mong gera na yan dahil nakaumang na yung missile ng China, bakit di mo muna i-inform yung presidente, i-inform yung AFP, yung National Defense natin, tungkol dyan sa sinasabi mong balitang nakuha mo? Bakit kailangan mo na ipamedya? Yun yung pinakapunto ko rito. Hypersonic daw, kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. So yun, isinama niya Ilocos para at least, di ba, kumbaga kung totoo man, andun na kagad yung pinugusto niyang protektahan kagad yung Ilocos. So dahil isa daw sa mga target yun, so parang sinasabi niya sa Amerika, Hoy Amerika, tinatarget yung Ilocos, yung lugar namin. Lagyan nyo na ng defense system dyan ng missile ninyo. Dahil anytime baka umatake yung China gamit yung hypersonic missile, depensahan nyo yung Ilocos. Pumesto na kayo dyan. So parang binubuyo niya rito yung Amerika na kumilos. So halimbawa, maniwala yung Amerika magpadala ng missile defense dito sa Ilocos para depensan daw di umano yung yung lugar na yon. Yan China, hindi pala totoong merong planong ganon. Mababalitaan nila, ang dami ng missile na dinedeploy yung Amerika. So malapit lang yung Ilocos dun sa Taiwan. So pwede nila isipin na ito kumikilos na yung Amerika. Ano magiging magiging indikasyon yan. So pwede nang gumawa ng opensa itong China imbis na nagpipigil sila na umatake dahil nga magkakaroon ng pag-uusap uli yung Pilipinas at ng China tungkol diyan sa West Philippine Sea. So parang mapipreempt yun. So parang ang mangyayari niyan, gusto na makipag-usap ng China na magkaroon ng resolvehin na ng maayos yung gusot diyan sa West Philippine Sea. Tapos itong Amerika magpapadala ng missile defense system sa Ilocos o sa mga sinasabing lugar nito ni Senator Amy Marcos, pwedeng ma-preempt na yun. Pwedeng nang matigil yung usapan na yun. At sasabihin ng China, niloloko nyo kami Gusto nyo makipag-usap tapos yung China gusto na umupensa. Ano bang gusto nyo mangyari? So ang nangyayari, ending yan, talaga gagawa na rin ng opensa opensa depensa tong China. So kailangan nilang tapatan yung gagawing opensa ng Amerika. So parang dating dito, itong si Senator Amy Marcos, talagang sinisira yung plano na magkaroon ng maayos na usapan yung China at yung Pilipinas. So parang ang dating dito, sabi nila, itong si Senator Amy Marcos, parang ayaw na magkaroon ng maayos na usapan ng Pilipinas at China. So ayaw niya magkaroon ng, na maayos yung gusot. So parang lumalabas dito na binubuyo niya pa yung Amerika, binubuyo niya pa yung China para magkaroon ng talaga ng gusot sa West Philippine Sea. Nakakatakot nga Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yon. Sinubukan naming hinga ng detalye ang opisina ni Senador Amy pero wala silang tugon. Ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense wala pa rin komento sa ngayon. Ang Chinese Embassy naman sa Pilipinas, sinabing titingnan daw muna ang post ng senadora. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang China maging ang Russia sa pagpasok sa bansa ng Typhoon Weapon System Mid-Range Capability Launcher ng United States Army. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, dahil sa hakbang na ito ng Amerika,
Balak na rin nilang ibalik ang paggawa ng mga intermediate at short-range nuclear-capable missiles. Nauna nang nagkasundo ang dalawang bansa noong 1987 na hindi na sila gagawa ng mga ganitong armas. Pero umalis sa kasunduan ng Amerika noong 2019 sa ilalim nito. Biruin mo, yung Amerika pa pala merong missile na nakadeploy dito sa Pilipinas, tapos sasabihin ni Senator Amy Marcos na nakaumang na yung hypersonic missile ng China. Tapos dito, malalaman natin sa balita, ito palang Amerika, kumbaga, sinira yung kasunduan nila na hindi gagawa ng anumang missile. So, ang Russia, tumupad. Hindi na sila gumagawa ng ganong klaseng missile. So, since yung Amerika, nag-breach ng kanilang usapan, nagpaplano na gumawa uli yung Russia. Dahil itong Amerika, tuso. Masyadong magulang, kumbaga, na pagkatapos nating mag-usap na hindi na tayo gagawa ng ganyang missile, tapos malalaman namin, meron na pala kayong binibentang mga ganyang klaseng sandata, mga armas. Teka, hindi yata maganda yan para sa Russia, yun yung tingin ni Putin. So, ano mangyayari niyan? Balik ulit sila sa paggawa ulit ng missile dahil nga, sumira sa kasunduan yung Amerika Tapos ngayon, palalabasin ni Senator Amy Marcos na yung China nag-uumang na ng missile. Samantalang yung Amerika pala, nandito na sa Pilipinas yung mga missile nila, parang sila pa yung mas naunang nag-umang. O sila yung unang gumawa ng hakbang para makakuha ng advantage para dito sa China. President Donald Trump, sa kanyang pahayag sa anibersaryo ng Philippine Air Force kahapon, sinabi ng Pangulo na mahalaga na magkaroon ng kapasidad ng bansa na depensahan ng kanyang teritoryo sa pamamagitan ng mga bagong armas. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Dito kasi parang nakakatawa na iyayabang mo na bibili ka pa lang, mag-upgrade ka pa lang ng mga advanced weapon. Samantalang yung niyayabangan mo, nakapag-advance na. Kumbaga, ikaw, papunta ka pa lang, samantalang yung pupuntahan mo, natutulog na dahil tapos na nang gawin yung kailang pag-advance na kanilang mga modern weapon. So, dito parang iniyayabang mo pa, di ba, na okay lang na maiyabang mo kung wala ka namang, halimbawa, wala kang kinasasangkutang issue na tungkol dyan sa gulo sa West Philippine Sea. Tapos iyayabang mo na magkakaroon kami ng upgrading ng modern weapons. So parang pagtatawanan ka lang ng China na mag-upgrade pa lang kayo samantalang kami tapos na. So pinaplano nyo pala niya, baka nga sa China nyo pabilin yung sinasabi mong pag-upgrade ng ng modern weapon na yan. So 'di ba parang nakakatawa lang na iyayabang mo kaagad. Diba? Pwede mo maiyabang kung wala ka namang kalabang mga bansa tulad ng panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Kaibigan niya yung Russia, kaibigan niya ang China, kaibigan niya yung hindi naman totally kaibigan yung Amerika, pero di ba? At least sinasabi niya na wala siyang kalaban. Sa kanya sinasabi na mag-upgrade kami, gusto namin bumili ng ganito, gusto namin bumili ng ganyan. So, okay lang yun. Hindi pagyayabang yun sa mga nakakaalitan mong bansa kasi wala ka namang kalaban Unlike ngayon na nagkakaroon kayo ng issue ng China tapos iyayabang mo na mag-upgrade ka pa lang ng weapon mo. Samantalang yung China, tapos na sila mag-upgrade o nag-upgrade pa na mas maganda pa na pwedeng dumurog sa isang bansa kung gusto nila. So, dapat dito maging maingat yung mga official natin, yung mga senador natin, lalo to si Senator Amy Marcos, yung yung mga ganyang statement niya na wala sa hulog, na hindi niya iniisip na malalagay sa alanganin yung Pilipinas sa mga ganyang statement na maglalabas ka na parang pinagbibintangan mo kaagad yung China na nakuha mo lang naman yung balita mo sa mga bulong-bulungan lang, sa mga hearsay, sa fake news. Kasi kung hindi fake news yan, ilabas mo. Kung saan mo nakuha yung balitang yan na nakaumang na yung 25 na hypersonic missile ng China. So, yan naman ang punto ko rito. So, abangan natin kung ano pa yung magiging development ng balitang to. Kung talagang i-confirm ng China. Kasi sabi ng China, i-confirm pa nila kung talagang totoo na kung saan nakuha ni Senator Amy Marcos yung balitang yon. So, yun po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo. God bless.